Ang ganda talaga ng araw ngayon. Oo nga. Malaki na ang buwan, malapit na siyang manganak. Malapit na siyang manganak. Ay, Xiaoya, ayos ka lang ba? May dugo kang lumalabas. Anong gagawin natin? Tulungan nyo. Paano ngayon to? Xuelan, bilisan mo, yung manugang mo na dulas, labis ang pagdurugo, at malapit ng manganak. Bilisan mo, tawagan mo ang 120. Wala akong panahon. Xuelan, paano mo nasabi ng ganoon? Yan ang apo mo. Alam ko namang apo ko yan. Pero si Lele, malapit na ring manganak. Aalagaan ko siya. parang pumutok na yung panubigan ko. Tumawag ka na lang sa 120. Si Lele pa naman malapit na mag-anak. Wala akong oras. Xuelan, paano mo magagawang pabayaan ang manugang mo? Apo mo yan, apo mo yan. Kung hindi siya naalagaan, pwedeng mamatay silang dalawa. Noong buntis dati si Wenya, ang bait mo sa kanya. Ang tagal mo nang gusto ng apo, alam naming lahat yan. Pag-uwi ko, lulutuin kita ng special na sabaw ng manok. Xuelan, nagpabili ka pa ng matandang manok para kay Wenya? Niluto mo pa ng sabaw. Si Wenya, gusto talaga niyang yung sabaw na niluluto ko para sa kanya. Haha, Shueilin, bihira na ang mabait na biyenan na tulad mo. Sa manugang mo, Mas malambing pa kaysa sa sariling anak. Ay, si Xiaoya, ang bait din sa akin. Tingnan nyo. Ito ang unang bayad niya sa part-time noong kolehiyo. Ipinali niya pambili nito para sa akin. Ginto talaga ito. Ang bait din sa akin ni Mama. Noong namatay ang magulang ko, si Mama ang naglabas ng bayad sa tuition at mga panggastos ko sa kolehiyo. Hindi ko malilimutan ang utang na loob na to. Ang tanga mo. Bakit natin pinag-uusapan yan na dalawa lang tayo? Uuwi na kami ha? siya. uwi na kayo kaagad. Oo nga, Parang mag-ina talaga ang biyenan at manugang na yan. oo nga, oo nga. Walang away sa biyenan at manugang? Nakakaingit talaga. Honey, ayos ka lang ba? Hindi si Mama. Bakit hindi mo sinamahan si Wenya sa ospital? Honey, Ang mama mo, inaalagaan lang yung asong malapit ng manganak. Hindi man lang ako inasikaso. Ma, anong ginagawa mo? Ikaw ang mag-aalaga kay Wenya sa panganganak. Aalagaan ko si Lele sa panganganak. May problema ba doon? Hindi ma, noon, kahit maliliit na galos o sugat ni Wenya, ilan araw kang nag-aalala. Ngayon, malapit na siyang manganak, pero parang wala kang pakialam. Sige, mag-empake ka na. Punta na tayo sa ospital. Honey, huwag kang matakot. Sasamahan kitang pumunta sa ospital. Wala akong oras. Hindi ma, bakit ganito ma? Honey, ang hirap mo. Basta ligtas ang anak natin. Lahat gagawin ko. Sino bang nanay na hindi mahal ang anak? Hindi ba? Siya lang talagang kakaiba, ang mama mo. Ang daming araw ko nang nasa confinement. Ni isang araw, hindi niya ako sinilip. Ikaw pa ang nagasikaso sa lahat. Ang hirap mo. Hindi ako nahirapan. Si Mama lang talaga ay. Tanungin natin siya mamaya. Baka meron tayong nagawang kasalanan sa kanya. Oh, tara na. Tara na. Ay, honey. Sabi ko nga, si Mama maalaga talaga sa'yo. Niluto niya yung paborito mong sabaw ng hipon. Inumin mo na. Iiwan ko muna ang bata. Dalhin ko siya sa kwarto. Okay. Para kay Lele tong sabaw ng hipon na niluto ko. Para makadagdag ng gatas. Bakit ka nakikipag-agawan sa pagkain ng aso? Lele, halika. Swelan, sa puso mo, mas mahalaga ang aso kaysa sa apo mo? Oh, Swelan, anong klaseng sagot yan? Bakit ba? Kakatulog lang ni Zixwan. Honey, sobrang-sobra ang mama mo. Alam mo ba anong sinabi ni mama? Sabi niya, mas mahalaga raw ang aso kaysa sa baby natin. Ma, ano ba itong ginagawa mo? Apo mo siya. Si Xiaoya, kalahating buwan ang nakakonfine sa ospital. Ni anino mo bilang biyanan, hindi pa nakita. Hindi pa nakita. Tinawagan kita. Sinabi mong hindi ka makakapunta. Ayos lang, Ako at si Xiaoya, naawa sa'yo. Ayaw ka naming mapuyat. Pero ikaw, ano bang ginagawa mo? Inaalagaan mo lang yung aso, wala man lang silip kay Xiaoya at apo mo. Ma, noong unang taon ni Xiaoya sa high school, nawalan siya ng magulang
naging ulila. Ikaw, Ma, ikaw ang nagsabing ituring siya bilang sariling anak. Pinagbilan mo siya ng bagong damit at palda. Nilutuan mo pa siya ng adobo. Mas paborito mo pa siya kaysa sa akin na sariling anak mo. Bakit ngayon, nagbago ka na ng ganito? Vendage? Vendasaw? Huwag kayong mag-alala. Matagal na tayong magkaibigan. Aalagaan ko ng maigi ang anak ninyo. Si, Mula ngayon, ako na ang mama mo. Ha? Wanya? Lahat nagbabago talaga. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Tabi diyan. Hindi ko na talaga kaya ang buhay na ganito. Wala pa akong nakitang katulad mo. Hindi ka karapat dapat maging nanay. Hindi ka karapat dapat maging biyenan. Hindi ka karapat dapat magkaroon ng apo. sige, sorry na. Ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Wala akong gatas. Pag-uwi ko, nakita ko sa mesa may sabaw ng bangus. Akala ko, sa wakas, nagpakita ka na ng ugali ng pagiging biyenan, o lola. Alam mong kailangan ko ng sabaw ng bangus para dumami ang gatas ko. Pero hindi ko inakala, para pala sa aso yung sabaw. Talagang nagdududa ako, anak mo nga ba talaga si Lu Xingje? Kahit hindi mo ako gusto? Pero apo mo to, anak ng anak mo, paano mo magagawang maging sobrang malamig ang puso mo? Sa puso mo, mas mahalaga ba ang aso kaysa sa anak mo? Tama. Sa puso ko, mahalaga talaga ang aso. Xiaoya. Ma. Sobra ka na. Lele, kain na. Dahan-dahan lang sa pagkain. Akin to. Nasaan ang para sa akin? Binigyan ka ng pera ni Xingje. Kung gusto mong bumili ng pagkain, bumili ka na lang. Ganun mo ba talaga ako kamahal? Si Zixuan? Apo mo yan? Tunay? Ako at si Xingze, simula pa nung high school magkasama na kami. 9 na taon na. Kung ayaw mo sa akin, ba't ka pumayag na ikasal kami ni Lu Xingje? Alam ko na minamaliit mo ako. Iniisip mo na, ulila lang ako, pero kami ni Xingje, totoong nagmamahalan. Dahil ikaw ang nanay niya, ginagalang ko. Pero ikaw, Umiiyak na ang anak mo. Sobrang ingay. Nakakagulo sa akin. Pwede mo bang aluin? Okay. Shenxuelan, hindi mo lang ako sinasaktan, pati puso ng anak mo, nasasaktan mo. Ma, hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Wenya, kaya galit na galit ka sa kanya. Pero dahil anak mo ako, hinihingi ko pong pakisamahan mo siya. Pwede ba? Malaki na ang anak? Dapat ang nanay, umatras na. Hindi, Ma. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sige na lang, mag-hire na lang ako ng yaya. Ikaw na bahala. Lola ni Zixuan, pakikuha nga ang baby bottle sa mesa. Bigay mo sa akin. Ang gatas na gaya mo, talagang bihira sa mundo. Mas pinili mong bitbitin ang aso kaysa apo mo. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Akin na ang bata. Ma, paikot-ikot lang ang mundo. Lahat ng tao tumatanda rin. Hindi ako naniniwalang, hindi mo rin ako kakailanganin balang araw. Ano ba talaga ang nangyayari? Kahit anong alaga hindi tumitigil sa iyak.
Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog. Ay, baka may lagnat siya. Kahit anong alaga, hindi pa rin tumitigil sa iyak. Kung nandito lang sana si Ma, okay na sana. Sigurado may alam siya. Huwag ka nang umiyak ha. Ma, Ma, sa wakas nandito ka. Bukas may pasok ako. Si Wenya ilang gabing hindi nakakatulog. Si Zixuan lagi umiiyak. Kahit anong alaga, pakitulungan mo na lang unti. Ang anak mo, grabe ang ingay. May problema na nervous ko. Ilang gabi na rin akong kulang sa tulog. Kung hindi, baka dapat lumipat na lang kayo ng bahay. Ano sabi mo? Sinabi ko, lumipat na lang kayo ng bahay para lahat makapagpahinga ng maayos. Nakikita mo, ganito ang nanay mo. Tunay niyang apo, pero nilalampasan lang. 21st century na, pero may biyenang ganito pa rin. Kung hindi kami kasya sa bahay na to, bukas lilipat na kami. Ma, hindi ko alam kung bakit pinaaalis mo kami. Si Zixuan, sanggol pa lang. Hindi niya mapipigilan ang pag-iyak niya. Ma, pakisuyo, tiis muna. Pagka sumahod ako, bibili ako ng kwintas na perlas pang reward sa'yo. Xingze, ang nanay mo, ilang gabi na walang tulog. Hindi na ito madidiskusyonan pa. Ma, noon, sobra mo akong mahal? Gusto mo talaga ng apo? Bakit pagkasilang ni Wenya ng bata, nagbago ka bigla? Sa totoo lang, 80% ng mga pamilya may problema talaga sa biyenan at manugang. Maraming bagay na hindi rin magets ni Ma. Kung magkakahiwalay ang bahay, maiwasan ang maraming gulo. Mas okay yon, diba? Ma, isang buwan na sahod ko, 12,000 lang. 5,000 piso pang yaya lang ang sahod. 7,000 piso. Sobrang bitin. Wala na akong pera pang renta ng bahay. Kung ganon, maghanap na lang ng mas murang bahay. Hindi ko inakala na ganito ka, kawalang puso. Sa wakas, nakita ko na ang tunay mong ugali. Pag alis ko, hindi na ako babalik. Yun pala? Palihim na ginawa ni Xingje ang DNA test naming mag-ina. Tara na, Xingze. Xingze? Naayos mo na ba lahat ng gamit? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nagkukunwari lang. Hindi na? Okay na lahat. Kung ayos na, tara na. Bilisan na natin. Sa bahay na to, kahit isang araw, di ko na kaya magtagal. Maliit ang kamay. Hello? Ngayon ang handaan ng unang buwan ni Zixuan. Pwede ka ba pumunta? Makiselebrate? Ang ganda ng itsura niya. Pahinga ka muna ha. Ay, late na ako. Nagpunta si Lauer. Regalo, hahaha. Salamat. Uy, hindi ba ito si Lola Zixuan? Paano, may oras ka ngayon? Sumama ka pala sa amin, sa selebrasyon ng isang buwang gulang ni Zixuan. Bakit hindi mo dinala ang anak mong lalaki? ay nako, Wenya. Ang nanay mo rin, hirap sa buhay ang dinanas niya. Nang umalis ang biyenan mo, siya na lang natira mag-isa. Malungkot siya nitong mga nakaraang araw. Sana maintindihan mo siya. Ngayong araw, selebrasyon ng isang buwang gulang ni Zixuan. Shwelan, noon, nung buntis pa si Wenya, hindi ba't sabi natin, ibigay ang namamanang anting-anting ng pamilya Lu para sa panganay nating apo? Wala akong naihanda ngayon.
Ngayong araw, selebrasyon ng isang buwang gulang ni Zixuan, Xuelan. Hindi ba't napag-usapan natin dati na ibigay ang namamanang anting-anting ng pamilya Lu para sa panganay nating apo? Buntis si Xiaoya sa pamilya natin. Ma, Tingnan mo, ito ang pamana ng pamilya Lu natin. Ito ay ang ipinapasa sa lahi na anting-anting ng kaligtasan. Pagkapanganak ng apo ko, gusto kong personal na ibigay ito sa kanya, para lumaki siyang ligtas at malusog. Wala talaga akong naihanda. hindi ko sana pinayagan kang pumunta. Puno ng kamag-anak dito ngayon. Gusto mo bang sirain ang handaan sa pagpapabinyag ni Zixuan? Xuelan, hindi mo dapat gawin to. Maaga pang nawala ang asawa mo. Si Xingje lang ang tanging anak mong lalaki. Si Zixuan ang nag-iisang apo mong lalaki. Sa hinaharap, sa kanila ka aasa sa pagtanda mo. May ibang tao talagang sadyang malamig ang puso. Gusto maging masamang biyenan at masamang lola. Walang saysayang payo. Lu Xingzhe. Ganyan ang ginawa ng nanay mo. Sinira niya ang handaan ng anak mo. Mula ngayon, huwag mo nang kausapin. O, kausapin ulit siya. Wenya, kalmahin mo muna sarili mo. Baka nadala lang ng emosyon ang biyenan mo, nakalimutan lang sigurong magdala ng regalo. Oo nga, Xiaoya. Huwag mo nang intindihin ang biyenan mo. Sina, Huwag ka nang umiyak. Xingje, aalis na muna ako. Ma. Darating din ang araw. Malalaman mo rin ang totoo. Ma? Ma, bakit ka naging ganito, Ma? Zixuan, hindi mo na dapat uulitin ito ha. alam mo na ba? Shen Xuelan. Ang batang to, kamukhang kamukha ni Shen Xuelan. Ayan nga eh, bakit ganon trato mo kay Lu Xingje, pati na sa apo mong si Zixuan, hindi mo rin maayos mapakitaan. Yun pala, hindi ka pa tumatanda. Palihim kang nanganak ulit nang hindi namin alam. Oh, tingnan nyo lahat. Itong matandang babae na to ay biyenan ko. 10 taon na ang nakalilipas, pinalayas niya mismo ang sariling anak at sariling apo mula sa kanilang bahay. Hindi niya inisip putulin ang relasyon sa anak niya. 10 taon na, hindi kami kinamusta, wala kahit isang pakialam. Kami ng asawa ko tanong ng tanong, bakit niya ginawa yon? Yun pala, palihim siyang nanganak pa ulit nang hindi alam ng iba. 10 taong gulang na anak sa labas, ang pinaglihiman niya. Yang, huwag kang matakot. Shen Xuelan, lampas 50 ka na, may anak ka pang 10 taong gulang. Ikaw lang nakakagawa ng ganyang klase ng kahibangan. Pwede bang malaman, sino yung matandang kabit mo? Huwag kang gumawa ng kwento dito. Ako raw ang nag-iimbento? Nung ipinanganak ko si Zixuan, ni minsan hindi mo ako inalagaan sa ospital. Nung sa wakas nakauwi kami, uminom lang ako ng sabaw mong isda. Pero anong ginawa mo? Ibinigay mo ang natitirang sabaw sa aso. Kakauwi lang namin ni Zixuan pagkatapos ng ilang araw, nagmadali kang paalisin kaming mag-anak sa bahay. Sa buong mundo, may biyenan bang kasing sama mo? Ma, sino po siya? Siya? Yan ang lola mong 10 taon na tayong hindi kinikibo at walang pakialam. Lu Xingje, bilisan mo at tingnan mo, katulad ng anak mo ang edad, kapamilya mo yan, kapatid mo sa ama at ina. Xiaoya, anong nangyari? Tingnan mo na nga. Ma. Sa'yo ang batang ito. Sobrang nadismaya mo ako. Hindi ko kailanman tatanggapin yung anak sa labas bilang kapatid. Bukas, magpapatawag ako ng pagpupulong ng buong pamilya para tapusin ang relasyon natin bilang mag-ina. Ikaw, dalhin mo siya. Sa oras na yun magla-live din ako sa internet para makita ng buong mundo kung ano ang hitsura ng pinakamasamang biyenan at pinakawalang kwentang nanay. Xingje, sa mga taon na ito, maganda ang buhay mo, lahat ng gusto mo nakuha mo. Dapat hindi na sana kita inistorbo anak, pero kung hindi ako pupunta ngayon, habang buhay akong mababagabag. Oh, tingnan nyo lahat.
Siya ang pinakamasamang biyenan sa mundo, pinakawalang kwentang ina. Pinalayas niya ang mismong panganay niyang anak at manugang sa bahay para bigyan ng lugar ang anak sa labas niya. Shwelan, totoo ba na nanganak ka pa ng isa pang anak na lalaki? Ikaw? Nalilito ka na ba? Kaya pala, 10 taon na ang nakalilipas. Lahat ng paraan ginawa mo para paalisin kaming mag-anak sa bahay. Yun pala, para bigyang daan ang isa mo pang anak. Panahon na. Dapat nang ilantad sa lahat ang natatagong katotohanan ng 10 taon. Shwelan, sa dami ng taon, wala kang naging kontak sa mga kamag-anak natin. Ngayon, si Xingje, pinatawag tayong lahat ng mga kamag-anak dito. Totoo pala na may 10 taong gulang kang anak sa labas. Ershu, ano pa bang dapat pagdudahan dito? Kita na ang ebidensya. Hindi mo ba nakikita kung gaano kamukha ng batang yan si Shen Xuelan? Lapit kayo, tingnan nyo. Siya ang pinakamasamang biyenan sa mundo. Pinaka-irresponsableng nanay. Pinalayas niya ang panganay niyang anak at manugang para lang bigyang puwang ang anak niya sa labas. Noong 10 taon na, Ang nakakaraan, todo diskarte kang mapaalis kaming 3. Yun pala, may isa ka pang anak sa labas na gustong bigyan ng pwesto dito. Ang galing mo nga naman. Hindi ko na kailangang mag-guilty dahil sa dating pagmamahal mong pang-ina. Xwelang. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Ang mag-ina, kahit naputol na ang ugnayan, magkadugtong pa rin ang laman. Makipag-usap ka ng maayos kay Xingje. Tingnan mo si Xingje, nakatira sa malaking bahay, may mamahaling kotse. Huwag kang paliligaw ha. ako pa rin ang maswerte. Kaya nagkaroon ako ng magandang buhay ngayon. Noong high school, namatay ang mga ampon kong magulang sa aksidente. Sa pinakamalungkot kong panahon, na-meet ko si Xingje. Nagpakasal kami, nagkaanak, pero pinalayas pa rin kami ng masamang biyenan ko. Buti na lang, natagpuan ko ang mga tunay kong magulang. Kung hindi siguro sa kanila, hanggang ngayon, ako at si Xingje nakatira pa rin sa sirang lumang bahay. Walang pakiang kahit sino. Mas mahal pa ng biyenan ko ang aso kesa sa sariling apo. Ngayon, masaya at buo na kaming mag-anak. Masaya kami, kahit hindi kami kapos sa pera, pero hindi namin kayang buhayin ang anak ng iba. Simula ngayon, putol na ang ugnayan namin bilang mag-ina. Bahala ka na sa anak mo sa labas. Wala na akong pakialam. Bawal yan. Ayon sa batas. Kita nyo? Walang hiya talaga tong matandang to. Noong nanganak ako kay Zixuan, sa bahay siya kasama ang aso. Hindi man lang ako binisita sa ospital. Ni minsan, hindi sumilip. Ang rason, nanganak daw ang aso niya. Hindi raw pwedeng iwanan. Dahil kay Xingze na lang, pinagpasensyayahan ko. Pero siya, palaging nang iintriga. Uminom lang ako ng konting sabaw ng dalag. Nag-away kami ng madaling araw dahil sabi niya, para raw sa aso yon. Mas mahalaga raw ang aso kaysa sa apo. Hindi pa ako pinayagang magpahinga pagkatapos manganak. Ako patuloy ang gumastos para kumuha ng yaya habang nagpapahinga. Pero siya, nagreklamo pa na si Zixuan daw, umiiyak ng madaling araw at istorbo sa kanya. Pinatapon niya pa kami palabas ng bahay. Madaling araw pa. Marami pang ibang ganyang karanasan. Ngayon ko naaalala, parang ang sakit-sakit pa rin. Tapos ngayon, may lakas pa ng loob na gusto niya kaming mag-alaga at gumastos para sa kanya pagtanda. Ay! Ay! Sinasabi ko sa'yo, Shen Xuelan, mangarap ka na lang. Walang ganun kadaling buhay dito sa mundo. Ay! 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 Shwelan, sobra ka na. Dati, sobrang bait mo kay Wenya. Paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay? Shwelan, pakinggan mo naman kami. Kung nagkamali ka noon, pwede pang magbago. Oo nga, sobrang bait na manugang si Wenya. Naalala ko, gustong-gusto mo siya dati. Ano bang nangyari? At nasira ang samahan niyo. Ma, happy birthday. Xiaoya, itong gold na kwintas. Ma, sa loob ng 5 taon na to, thank you sa lahat ng pag-aaruga mo sa akin. Ikaw ang pinaka-the best na nanay sa buong mundo. Ikaw rin ang pinakamabait na anak sa puso ko. Lahat ng tao marunong magpanggap. Noong kasal na kami ni Xingje, hindi na siya nagpanggap. Ipinakita na niya ang totoong ugali niya. Babalik sa'yo lahat yan. Pagsisisihan mo rin. Yung bata na yan, patay na ang tatay niya, di ba? Ikaw na lang ang mag-isang bumubuhay sa kanya. Tama? Ngayon sasabihin ko na ng diretsyo, kapag may nangyari sa'yo kahit mamatay sa gutom yang bata, wala akong pakialam. Grabe, Diyos ko. Ika, 41 na siglo na, may ganyang kabangis pa ring biyanan. Mas grabe pa to. Mas grabe pa. Mas grabe pa, Kaysa sa biyenan na pinagalitan ang manugang dahil kumain ng 12 kalabasa habang nagpapagaling. Ang wild na ng mga matatanda ngayon. Lampas 50 na.
pero may anak pa ring 10 taong gulang. Panahon na para ilantad ang katotohanan. Lu Xingje, ikaw ang totoong tatay ni Yang Yang. Lalo pang lumalala ang lahat ng to. Parang imposible na talaga. Magkapatid, naging mag-ama na. Grabe. Wala na sa katinuan to. Kita mo? Walang hiya talaga ang mga matatanda ngayon. Kung ano-ano na lang sinasabi. Ma, para lang mapilitan akong buhayin ang bunso mo. Nasabi mo pa yung mga bagay na sobrang baba ng prinsipyo. Swelan, paano mo nasasabi ang mga ganyan? Shwelan, bakit ayaw mo pakinggan ng payo? Sige na nga, ayaw mo nang makinig, pero bakit nagsasalita ka pa ng kung ano-ano? Shwelan, mag-apologize ka kila Xingje at Xiaoya agad. Sila na ang natitirang pag-asa mo. Paano mo matatapos ang pag-asa mo ng ganun-ganun lang? Oo nga, Shuelan. Lahat ng to para rin sa kapakanan mo. Makinig ka naman. Tapos, alam mo ba kung gaano ka nakakahiya ngayon? Kung hindi para sa iba, dapat para sa bunso mong anak, mag-iwan ka man lang ng konting dignidad. Oh, see? Tingnan nyo ng mabuti. Shenshwelan, sobrang grabe ka na. Para lang mapuwersa mo ang anak mo. Nagpagawa ka pa ng peking paternity test. Akala mo bobo kaming lahat? Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mo sigurong pahirapan hanggang mamatay na lang ako, di ba? Anak ko si Yang Yang, saan ka nakakakuha ng ganitong ideya? Inisip mo ba si Zixuan? Kahit minsan, siguradong dapat kitang ipasok sa mental hospital. Luka-lukang biyanan, dalhin mo yung anak mo sa labas. Lumayas kayo. Subukan mo lang uli na hawakan ng lola ko. Lu Xingje, Tingnan mong mabuti si Yang Yang. Hindi mo ba napapansin? Kamukhang kamukha mo siya? Si Zixuan, parang walang pagmamanang kahit konti. Hindi mo ba talaga nakikita? Imposible. Hindi pwede to. Paano naman nangyari yon? Isa lang ang anak namin ni Wenya. Wala akong babae sa labas. Kung si Yang Yang ay anak namin ni Wenya. Yung si Zixuan, anak ng sino? Xingze, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi niya. Si Yang Yang ay anak sa labas ng nanay mo, so magkapatid lang kayo pero magkaiba ng ama. Kaya naman pala hindi. Magkamukha. Oo, tama yan. Sinasabi ko sa inyo, ngayong araw na to, tapos na ang pagiging mag-ina namin. Mga kamag-anak, mga miyembro ng media, kita nyo na lahat. Hindi kami ang naging walang utang na loob. Itong matandang tulang talaga ang sumobra na. Ayaw talaga niyang maging masaya kami. Shwelan, hindi ka na talaga magagawan ng paraan. Kahit si Lu Xingje, wala na ring gana sa'yo. sa tingin ko, hindi ka na talaga normal. Sa ibang araw, dadalhin kita sa ospital para magpakonsulta. Shuelan, paano ka naging ganito? Grabe ang pagkadismaya namin sa'yo. Lola, tara na po. Ayoko nang may tatay. Wala noon. At hindi na rin kailangan pa. Yang Yang, may mga bagay na hindi pwedeng palampasin. Hindi mo anak si Zixuan, ang tunay mong anak, iisa lang si Yang Yang. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong ipa-DNA test ang dalawang bata. Hindi na kita paniniwalaan kahit isang salita mo pa. Kanina pinunit ni Wenya ang DNA test nyo ni Yang Yang. Kung ayaw mong maniwala, may isa pa akong kopya, yung sa iyo at kay Zixuan. Ang resulta ng DNA test nyo. Ito yung ginawa ko para sa iyo 10 taon na ang nakakaraan. Mga kasama, kanina tinanong nyo ako bakit ko pinalayas ang anak at manugang ko 10 taon ang nakaraan. Ito ang sagot dito. Ibigay mo sa akin ang resulta ng DNA test. Xingje, huwag kang maniwala sa kanya. Peke yan. Security, Bilisan nyo, palabasin nyo siya. Hindi kailangan akong palayasin. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Ano pang hinihintay nyo? Palabasin nyo siya. Bakit ka kinakabahan? Ano ba kinakakatakutan mo? Si Zixuan ba talaga ay anak ni Lu Xingje? Ikaw ang pinakamaraming alam dito? Talaga bang sa loob ng maraming taon ni Lu Xingje, Wala kang napansin kahit kaunti? bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Yang Yang? Sabi ko na nga ba, walang lola na hindi mahal ang apo. Ay, hindi pala tunay na apo. Sandali lang. Kung hindi tunay na anak si Zixuan, Saan nanggaling ang batang ito? bakit kinakailangan ni Shen Shuelan? Na itago ang pagkakaroon ni Yang Yang. Nang 10 taon? Para sa akin, ang matandang babae na ito parang may sayad na. Gagawin at sasabihin ang kahit ano para lang. Sa anak at manugang. Kahit mag-imbento ng kwento. Sino nag-report sa pulis? Ako. Anong dahilan? Nire-report ko siya dahil sa pagpatay.
Ikaw nagsisinungaling. Xingje, ang nanay mo baliw na talaga. Nasasabi na niya ang kahit anong bagay. Dapat isauli na kita sa mental hospital. Ayaw mo bang masira ang pamilya namin? Bakit ka naging ganito kasama? Sir, police, matanda na si Shwelan. Hindi na masyadong stable ang pag-iisip niya. Huwag niyong paniwalaan ang sinasabi niya. Oo, tama, walang ganitong nangyari. Puro misinterpretation lang ito. Si Wenya, napakabait ng batang iyon. Nagkaaway lang ang magbiyenan. Nagkaaway lang ang magbiyenan. Nagkaaway lang ang magbiyenan. Huwag niyong paniwalaan ito. Haha, hindi dapat paniwalaan ito. Shwelan, grabe ka naman. Kung magpatuloy ka pa dito, kahit magpalaboy ka sa ilalim ng tulay, karapat-dapat lang. Siya'y nagpatay. Sinong pinatay niya? May ebidensya ka ba? Pinatay niya ang tunay na Wenya. 10 taon na ang nakakaraan. Inilibing niyang buhay si Wenya. 10 taon na. Xiaoya, anak, makakaganti na rin ang mama mo para sa iyo? Shwelan, tanong ko lang, senility na ba itong nararamdaman mo? Si Wenya ay nandito, buhay at maayos. Hahaha. Lu Xingje, baliw na talaga ang nanay mo. Huwag na lang magpagkalat dito ng kahihiyan. Inang, hindi biro ang sinasabi mo. Kahit gaano pa kalaki ang away niyo, siya pa rin ang asawa ng anak mo, ina ng apo mo. Hindi pwedeng magbintang ng kahit anong krimen, basta-basta. Seryoso ang sinasabi ko, hindi siya si Wenya. Pinatay niya si Wenya at nagparetoke para maging si Wenya. Ang tunay niyang pangalan, si Ye Yiyun. Mama, imposible yan. Xingje, talagang wala ka bang napansin? Iba talaga ang dating ni Wenya dati sa Wenya ngayon. Magkaibang tao talaga sila. Kahit gaya-gayahin pa niya, hindi siya ang tunay na Wenya. Mama, 10 taon ang lumipas. Lahat tayo nagbago. Ikaw din, ang dami mo nang nabago, di ba? Mula 10 taon, naging 20, 20 naging 30. Laki ng pagbabago mo. Huwag ka na lang magwala dito. Naalala mo ba si Xie Yiyun? Xingje, huwag kang maniwala sa kanya. Ako si Wenya. Sama-sama tayong manood ng sine ngayon. Si. Tara, tingnan natin. Lu Xingje. Wenya, pakinggan mo ang paliwanag ko. Xingje, Gusto kita. Ano ba ginagawa mo? Xie yun. Ilang beses na kitang tinanggihan. May girlfriend na ako. Hindi kita gusto. Shh! Lu Xingje, ikaw ang magiging akin. Si yun, pag sumunod ka pa sa akin, magpapapulis na ako. Si yun, baliw ka talaga. Naglagay ka ng gamot sa akin. Xingje, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi yan, Xingje. Lu Xingje, sa paningin mo ba, anong parte ko ang hindi kayang pantayan si Wenya? Si yun, baliw ka talaga. Sobrang malas namin ni Wenya na nakilala ka. Xingje, pakinggan mo. Lumayo ka. Wenya, hindi kita patatahimikin. Hello? Sir, police, nawawala ang asawa ko. 2 araw. 2 araw na siya wala. Magpo-report ako. Honey, nandito na ako. Honey, saan ka ba pumunta? Sobrang nag-alala ako sa'yo. Pati si mama, naghanap pa sa'yo sa labas. Sorry, honey. Naligaw ako. Basta bumalik ka na. Bumalik ka na. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Ako si Wenya.
Hindi ako si Xie Yun. Kung siya ba si Xie Yun? Malalaman sa DNA test. Xingje, maniwala ka sa akin. Ang relasyon nating totoo, hindi yan peke. Kung totoo talaga gaya ng sinasabi niya, bakit niya tiniis ng ganoon katagal na hindi mag-report? Ikaw din, bakit hindi ka nag-report 10 taon na ang nakakaraan? Xiaoya! Xiaoya! Nasaan ka? Xiaoya! Nasaan ka, Xiaoya? Xiaoya! Xingje! Xingje, iligtas mo ako, Xingje. Bakit dito ang location ng relo? Xiaoya! Xiaoya! Nasaan ka? Mama! Mama! Nandito ako. Mama! Mama! Xiaoya, nandyan ka ba sa ibaba? Ma, ang sakit ng tiyan ko. Xiaoya, sandali lang. Pupunta si Mama para iligtas ka. Xiaoya! Ma. Xiaoya! Kumapit ka lang. Pupunta si Mama para iligtas ka. Xiaoya, kumapit ka. Narito na si Mama. Kumapit ka. Narito na si Mama, Xiaoya. Ma, ang sakit talaga ng tiyan ko. Xiaoya. Xiaoya! Xiaoya, huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Xiaoya! Huwag matakot. Si Mama maghahatid sa iyo sa ospital. Tara na. Ang sakit ng tiyan ko. Malapit na akong manganak. Xiaoya, huminga ka ng malalim. Huminga ka ng malalim. Kaya mo yan. Ah! Kaya mo. Lakas pa. Xiaoya, lakasan mo pa. Ah. Ah! Kaya mo. Ah! 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 Xiaoya! Lalaki ang anak mo. Kamukhang kamukha mo siya. Tingnan mo agad. Talagang katulad mo. Ma, dapat mong protektahan ang anak ko at ni Xingje. Xiaoya, Xiaoya, kumapit ka. Tatawagan ni Mama ang doktor ngayon. Xiaoya! Ma, alam ko, malapit na akong mawala. Xiaoya, Pakinggan mo ako. Lahat ng ito ay pakana ni Xie Yun. Ayos na niya ang lahat. Natatakot ako na magwala siya. Masaktan si Xingje at ang bata. At wala kang ebidensya. Hindi ka paniniwalaan ni Xingje. Xiaoya. Pagkatapos kong mamatay, takpan mo ng mabuti ang kabaong. Kunwari walang nangyari. Sabihin mo sa bata at kay Xingje. Mahal ko sila ng sobra. Mahal din kita ng sobra. Ma. Sa buhay na ito, hindi ko na magagawa maging manugang mo. Xiaoya, Xiaoya, Xiaoya. Xiaoya, kahit anong mangyari, gagantihan kita ni Mama. Honey, saan ka ba pumunta nitong 2 araw? Nag-alala ako sa'yo sobra. Ayos lang ako.
Madaling araw ka na bumalik. Nag-text ako sa'yo, hindi ka sumasagot. Akala ko nawawala ka na rin. Xiaoya, nakauwi na. Wala ka nang dapat alalahanin. Ma, thank you. Hinanap mo ako ng matagal. Xiaoya, buti bumalik ka. Xingje, ikaw muna mag-alaga kay Xiaoya. Pagod na si mama, magpapahinga na sa kwarto. Ay. Nilagyan ko ng mainit na tubig para sa'yo. Wenya, Lu Xingje, gustong-gusto ka. So what? Hindi mo pa rin naiwasang mamatay. Pagkatapos nito, si Shi yun lang ang makakasama niya habang buhay. ikaw, habang buhay ka dito na lang, Mayaman ang pamilyang Xie. May koneksyon kahit saan. Hindi pwedeng mabisto ang plano. Kailangan ko talagang mag-isip ng paraan na walang kapalpakan. Lu Xingje, kung 10 taon na ang nakaraan, sinabi ko sa'yo ang totoo. Maniniwala ka ba? Kapag nabisto ang plano, babayaan ba ni Xie Yiyun ang anak mo? Papatayin niya ito, papatayin din niya ako. Kung di ako napilitan, hindi ko kayang magsabi. Pero ngayong araw, nandito ang lahat ng kamag-anak. Live sa internet, libo-libong nanonood sabay-sabay. Kailangan ko ng palakihin ang issue. Mas mabilis kumalat ang balita. Hindi na magagamit ang koneksyon ng pamilya Xie. Xingje, naalala mo pa ba yung relo ni Wenya? Xingje, fake yan. Niloloko ka lang niya. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Ito ang relo na binigay ko kay Wenya. May locator ito. Sa gilid ikaw mismo ang nag-ukit ng letrang W. Initial iyon ng apelyido ni Wenya. Alam mo na lahat ng yan. Bukod pa diyan, noon, ikaw mismo ang naglagay ng locator. Xingje, ang dami ng taon ang lumipas. Normal lang na mabura ang letra. Xingje, nasira itong relo ko 2 taon na ang nakalipas. Pinagawa ko to sa repair shop. Malamang, tinanggal ng repairman ang locator. Xingze, dapat mo akong paniwalaan. Ang relo na ito ay kay Wenya. Tama ang locator. Ako mismo ang naglagay nito noon. Xingje, Ubo. Xingje, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pakiusap, ibigay mo kay Wenya ang hustisya. Malalaman kung totoo or hindi. Sa parentage test lang. Sumama ka sa amin para mag-imbestiga. Ayoko. Hindi mamamatay tao ang mama ko. Hindi pwedeng dalhin si mama ko. Bitawan mo siya. Zixuan, Huwag ka nang magulo, bata. Sumama ka sa tito, ha? Zixuan, Xingze. Kayo rin. Sumama sa amin. Makipag-cooperate sa investigasyon. Tara, Xingje. Grabe, may ganitong ka-weird na bagay pala. Para sa pag-ibig. Sobrang baliw na. nakakatakot talaga. Kung hindi makuha, papatayin, magpaparitoke. Grabe. Sobrang nakakatakot ang babaeng ito. si Shen Xuelan, ang matandang babae. Grabe talaga, ang tagal niyang tiniis. Pero sa wakas, napagsalita rin. Mayaman at konektado ang pamilya Xie. Baka hindi na lang din ito tuluyan. Ang laki ng gulo. Walang maglalakas loob na hindi matapos to. Lu Xingje, hindi ka nagpapakabuti sa pag-aaral. Nagpapakaagaw bata pa lang, ha? Hindi mo dapat ginagawa yan. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Tita. Pasensya na po. Wala po kaming relasyon ni Xiaoya. Xiaoya, ano bang nangyari dito? Yung magulang ko ngayong umaga, namatay sa car accident.
Xiaoya, huwag kang malungkot. Nandito ako. Yaya, May kasama ka na palagi. Anak, Ako na ang mama mo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Atata. Maligayang kaarawan sa'yo. Wow! Happy birthday! mag-wish ka. Mag-wish ka. Oh, Salamat Xingje at Xiaoya sa pag-celebrate ng aking birthday. Hindi mama. Birthday pa. Masayang okasyon pa naman. Bakit ka umiiyak? May sorpresa pa si Xiaoya na hinanda para sa'yo. Mama, ipikit muna ang mga mata mo. Hindi pwedeng tumingin ha. Mama, tingnan mo. Gintong kuwintas. Mama, 5 taon na. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Simula nang pumanaw ang mga magulang ko, ikaw ang naging parang tunay na anak ang trato sa akin. Binilhan mo ako ng magagandang damit, niluto mo ang mga pagkain na gusto ko. At ikaw pa ang nagbayad ng tuition at allowance ko sa kolehiyo. Ang utang na loob na ito, hinding-hindi ko malilimutan. Xiaoya, Ito ang unang sahod ko sa part-time job. Binili ko ang kuwintas na to. Sana, magustuhan mo. gusto ni mama. Mama, Yaya, Mama, ba't ka umiiyak? Birthday ngayon. Dapat masaya tayo. ay, Ganito na lang. Picture tayong tatlo. tara na, tara na. Mama, halika. Tatlo, dalawa, isa. Maligayang kaarawan. Xingje? Pasyalan mo si Xiaoya. Ang tagal kanyang hinintay. See ya. Xiaoya? Dalhin mo ito para mapatest. Xiaoya? Pasensya ka na. Hindi kita naprotektahan. Xiaoya, Xingje, Kailangan naming dalhin ito sa lab para magpatest. Shenxuelan, mamaya, sumama ka kay Lu Xingje, Lu Yangyang, at Lu Zixuan para magpa-parentage test. sige po. Salamat, mga kapulisan. Xingze, tara na. Magpa-parentage test tayo. magandang araw po. Ako ang abogado ni Xion. Sabi niya, gusto ka raw niyang makausap. ayoko. Hindi ako pupunta sa babaeng baliw na yon. Baliw siya. Sobrang abnormal niya. Kinuha pa niya si Xiaoya sa akin. Xingze, kailangan nating bigyan ng hustisya si Wenya. Dapat parusahan ng masama. Dapat kang pumunta. Siya Yiyun. Papatayin kita. Ibalik mo si Wenya sa akin. Lu Xingje, ang tagal na tong panahon. Hindi ko matanggap na wala kang nararamdaman para sa akin. Masaya naman tayo noon. Mahal mo rin ako. Nakakatawa ka talaga. Hindi ba mukha lang ni Wenya ang gusto mo? Ganito na ang itsura ko. Ito mismo ang mukha ni Wenya. Bakit kailangan mo pang isipin to? Nakakadiri ka. Siya Yiyun? Hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Lumabas na ang resulta ng parentage test. Ayon sa DNA data mula sa nakita ngayong hapon, si Wenya talaga ang biktima. Si Lu Yangyang ay biological child ni na Lu Xingje at Wenya. Pero si Lu Zixuan, wala siyang dugong kamag-anak kay Lu Xingje. Lu Xingze, hindi ako naniniwala na sa 10 taong sama natin, wala kang nararamdaman kahit kaunti para sa akin.
Galit ako sa'yo. Kailanman, hindi kita mapapatawad. Kahit ang mukha mo ay mukha ni Wenya, hindi kita mapapatawad. Dahil si Wenya, sa puso ko, wala ni isang tao ang makakapantay sa kanya. Ikaw ang pinakabobong lalaki sa mundong ito. Ano ba talaga ang nakita mo kay Wenya? Ako ang pinaka nagmamahal sa'yo sa mundong ito. Si Yun, ayon sa mga ebidensiya, napatunayan na namin na 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon ka ng krimen, kaugnay sa pagpaparetoke. At mayroon ding ebidensya na ginamit mo ang sperm donor sa ospital para magkaroon ng anak. Inaamin mo ba ang kasalanan mo? Inaamin ko ang kasalanan ko. Tahimik muna. Ayon sa mga ebidensiya, ang akusadong si Xie Yun, 10 taon na ang nakalipas. Ang biktimang si Wenya, noong 8 buwang buntis siya, sa isang makitid na eskinita, dinukot mo ang biktima, pagkatapos ay dinala ang biktima. Ang akusadong si Xie Yun, inaamin mo ba ang kasalanan? Inaamin ko ang kasalanan. 10 taon na ang nakakaraan. Alam ko noon pa na buntis na si Wenya. Simula sa unang buwan. Sinimulan ko na. Ang plano ko para magpaayos ng mukha. Ginawa kong mukha ko, katulad ng sa kanya. Tapos, pumunta ako sa ospital at nagpa-IVF. Nagpa-donor para magkaroon ng anak. Xiaoya, tara, bumili tayo ng mga gamit para sa baby. Naalala ko, sa itaas may tindahan para sa nanay at bata. May 9 na buwan pa. Naku, maghanda na tayo ng maaga. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. First, O siya. Pero di pa natin alam kung lalaki o babae, di ba? Kung damit bibili natin, madaling masayang lang. Wenya, malapit na mahalin ng lahat ang bago mong sarili. Ginawa kong mukha ko, katulad ng sa kanya. Tapos, pumunta ako sa ospital at nagpa-IVF. Nagpa-donor para magkaroon ng anak. Ayusin mo ang mukha ko gaya ng sa babaeng ito. Tsaka, magpa-schedule ka ulit ng operasyon para kuha ng itlog. Gusto kong magpa-IVF. sipo. Huwag kang gagalaw. Wenya? Naaalala mo pa ba kung sino ako? Ako si Xie Yun. Pero, malapit na akong maging Wenya. Kayong tatlo, Ibinaon siya ng buhay. Sige, simulan na. Papapatayin kita. Anak, Ipadala kita sa pinakamalalim na impyerno. Ibalik mo si Wenya sa akin. Lu Xingje. Habang buhay, ako lang ang magiging asawa mo. Tahimik. Base sa mga ebidensya, nagpasya ang hukuman na si Xie Yun ay bibigyan ng parusang kamatayan. Tama lang ang hatol. Xiaoya? Sa wakas, nabigyan ka na ni Mama ng hustisya.
Anak, umuwi ka na. Yang, kailangan ka pa niya. Hindi ko na kaya. Hindi ka hahayaang mamatay ni Wenya. Maliit pa ang anak ninyo. Kung hindi mo siya palalakihin, magagalit si Wenya sa'yo. Papa, napanaginipan ko si Mama. Sabi niya, iparating ko sa'yo, dapat daw ay mabuhay tayo ng maayos. Yang, patawad. Xingzhe? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pagdating mo doon, alagaan mo ng mabuti si Xiaoya para sa akin. Oh. Lola, Nandito na ang apo mong panganay. Ma, sasabihin ko sa'yo, may nakita akong gintong pulsera sa kalsada. Bagay na bagay sa kwintas mo. Binili ko na para sa'yo. Tara, bilisan mo at kumain na. Sige na. Ang daming ulam. Ma, niluto mo pa ang paborito kong red braised pork? Ma, grabe ka. Pinapaboran mo si Xiaoya. Kakaisip mo lang sa kanya. Nakalimutan mo na ang anak mo. Hindi ah. Pareho ninyong paborito ni Xiaoya ang tofu at tilapia na sabaw. Lola, grabe, gutom na ako. Pwede na ba kumain? Si Nay. Kumain ka na? Ikaw talaga, matakaw ka. Ma, isuot ko na yung pulsera sa'yo. Tara. Oh, Subukan mo. Xiaoya, Ma, bakit ka umiiyak? Maganda ba ang pulseras? maganda. Maganda talaga. Tingnan mo, di ba sinabi ko na, yung pulseras na pinili ko bagay na bagay sa kwintas mo? Siyempre, pinakamaganda ang taste ng asawa ko. pinakamagaling si Mama. Salamat, Xiaoya. Gustong gusto ni Mama. Ikaw ang pinakapaboritong manugang ni Mama. Ma,